Sa iyong palagay at pagsusuri, tama ba ang ginawa ng Senado na ibalik o i-remand ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara sa House of Representatives? Ang pagpapasya kung tama ang ginawa ng Senate na ibalik o remand ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ay isang isyu na kailangang suriin sa konteksto ng konstitusyon, legal na proseso at pampulitikang implikasyon. Narito ang detalyadong pagsusuri. Bilang initiating body ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, ang House of Representatives lamang ang may kapangyarihang magsimula o mag-initiate ng impeachment. Samantala, ang Senate ang may kapangyarihang humatol o mag-try sa kaso. Gayunpaman, hindi direktang tinukoy ng saligang batas kung maaaring bawiin ng House ang articles pagkatapos ibasa ito sa Senate. Ang pagbabalik ng Senado ay maaaring tingnan na pagrespeto sa House bilang initiating body, lalo na kung may nagbago na sa suporta ng House majority o kung ang Senado ay natagpuan na kulang ang ebidensya para ipagpatuloy. Kawalan ng clear procedural rules, ang kakulangan ng detalyadong alituntunin kung paano mapektuhan ang proseso kung ang House ay magsisi o mabawi ang kanyang desisyon ay nagdudulot ng legal na ambiguity. Ang Senate ay maaring nag-iingat upang hindi lumabag sa constitutional boundaries. Ikalawa, mga posibleng dahilan para sa remand. Kakapusan ng ebidensya o suporta. Kung ang House ay natagpuan na kulang ang ebidensya o nawala ng majority support para ipagpatuloy, ang pagbabalik ng Senate ay maaring ihalintad na pagsunod sa procedural rules. Ito ay makatutulong na maiwasan ang aborasyon ng proseso o political stance. Respeto sa separation of powers. Ang Senate ay maaaring umiwas na maging overreaching sa pamamagitan ng pagbaliwala sa desisyon ng House. Ang pag-remand ay maaaring interpretahin bilang pagkilala sa House bilang initiating body na may higit na jurisdiksyon sa bahagi ng proseso bago maipasa ang articles. Ikatlo, mga kritiko at pagtatalo. Undermining ng accountability. Ang kritiko ay maaaring sabihin na ang Senate ay nabigo sa kanyang tungkulin bilang check and balance. Kung ang House ay nagbawi dahil sa pressure mula sa ruling party o external factors, ang pagbabalik ng articles ay maaaring ihalintad na kompromiso sa integrity ng impeachment process. Precedent para sa impunidad. Kung ang Senate ay palaging babalikin ang articles kapag may political pressure, maaaring magresulta ito sa kakulangan ng deterrence laban sa abuse of power o korupsyon. Ito ay maaaring magbanta sa prinsipyo ng accountability sa mataas na opisyalis. Ikaapat, kaugnayan sa public interest. Transparency versus proceduralism. Ang publiko ay maaaring magtanong kung ang pagbabalik ay isang legal na proseso o isang political move upang maiwasan ang pagpupulong ng ebidensya. Kung ang impeachment ay nabalitaan dahil sa malaking kontrobersiya, halimbawa korupsyon, ang pag-remand ay maaaring magdulot ng pagbaba ng tiwala sa Kongreso. Role ng judiciary. Kung ang issue ay legal na komplikado, maaaring kailanganin ang judicial intervention, halimbawa petition sa Supreme Court para bigyan ng final na interpretasyon ang konstitusyon. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring iwasan ang political deadlock. Bilang konklusyon, kung susuriin, tama ang pag-remand kung ito ay batay sa constitutional intent na ang House lamang ang may kapangyarihang magsimula ng impeachment. Gayunpaman, kung ang layunin ay political o upang maiwasan ang accountability, maaari itong magdulot ng mas malaking krisis sa gobyerno. Ang perpektong solusyon ay isang clearer constitutional amendment
o judicial ruling upang maiwasan ang ganitong ambiguity sa hinaharap. Marami pong salamat, ingat po tayo, hangad po natin ang mabilis at naaayon sa batas na impeachment trial. Mabuhay po ang bansang malaya, ang Pilipinas.